Maligayang pagdating sa Pusang Itim, ang tahanan ng kwentong kababalaghan at hiwaga mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Mula sa alamat at urban legends hanggang sa mga totoong karanasang nakakapanglapot. Dito maririnig ang lahat ng nakakatindig balahibong storya. Kung handa ka na sa takot at misteryo, halina't sumama sa akin sa paglalakbay sa dilim. Huwag kalimutang mag-subscribe at sabay nating tuklasin ang mga sekreto ng gabi. Sabi ng matatanda, bawal daw maglaro sa ilalim ng puno, lalo na kung dapit hapon, kasi yun daw ang oras nagising ang mga lamang lupa. Pero sino ba namang batang 5 taong gulang ang makikinig sa mga ganong babala? Ako si Lynn, lumaki ako sa isang tahimik na baryo sa Palawan. Ang bahay namin gawa sa kahoy, may malawak na bakuran, at sa tapat nito nakatindig ang isang napakalaking puno ng mangga. Sabi ni Lola, matanda na raw ang punong iyon, mas matanda pa sa kanya. At sa bawat henerasyon daw ng pamilya namin, may mga batang nagkakaroon ng kaibigan na nakatira roon. Ngunit wala akong pakialam noon. Ang alam ko lang, doon ako masayang naglalaro. Hindi ko pa alam na sa ilalim ng lilim ng punong iyon, may mga matang matagal nang nakamasid sa akin. Bata pa lang ako, mahilig na akong maglaro mag-isa. Wala akong kalaro kasi madalas na nasa bukid si Papa at si Mama naman ay nag-aalaga ng kambing at ng manok. Kaya ako araw-araw bit-bit ang manika kong si Daisy. Lumalabas ako at umuupo sa ilalim ng punong mangga. Doon ako naglalaro ng bahay-bahayan. Doon ako nagkikwento. Doon ko sinasabing may bahay din ako, kahit kahoy lang ang mga laruan ko. Isang hapon habang naglalaro ako, napansin kong tumahimik ang paligid. Walang ihip ng hangin, wala ring huni ng ibon. Tapos bigla akong narinig ang boses. Mahina lang, parang mula sa likod ng puno. Lynn! Napatigil ako. Lynn! Laro tayo! Napalingon ako pero wala akong nakikita. Ang tanging kong naririnig ay ang tibok ng puso ko. Naisip kong baka imahinasyon ko lang yon. Bata pa ako, marahil guni-guni lang yun. Pero kinabukasan, narinig ko ulit. At sa mga sumunod na araw, palaging ganun, hanggang sa nasanay ako. Sa tuwing naririnig ko yung boses, sumasagot ako, oo, laro tayo. At doon nagsimula ang pagkakaibigan namin ng isang nilalang na hindi ko nakikita. Sang tanghali, habang naglalaro ako, may biglang humaplos sa balikat ko. Paglingon ko, may batang babae na nakatayo sa likod ko. Maputi siya, mahaba ang buhok, at suot ang bestidang kulay rosas na may mga bulaklak na burda. Ngumiti siya sa akin, at kahit hindi ko siya kilala, hindi ako natakot. Hi Lynn! Ako si Ate Thea. Sabi niya. Gusto mo bang maglaro? Ngumiti ako. Pero wala ka namang kasama, tanong ko. Umiling siya. Dati meron, pero umalis sila. Dito na lang ako ngayon. Simula noon, araw-araw kaming nagkakasama. Palagi siyang may dalang mga candy, mga hindi ko pa nakikita noon. May hugis bituin at may kumikinang sa liwanag at may lasa ng prutas kahit hindi ko alam kung anong klaseng prutas yon. Sabay namin kinain yung mga candy habang naglalaro sa ilalim ng puno. Minsan, hinaplos niya ang buhok ko. Malamig ang kamay niya, pero nakakapanatag. Minsan, pinapaikot niya ang mga dahon sa hangin, parang mahika. Isang beses narinig kami ni Mama. Lynn, kanina pa kita tinatawag. Sino bang kausap mo dyan? Si Ate Thea po, sagot ko. Sabay tanong ni Mama. Sino yon? Yung nakatira po sa ilalim ng puno. Napakunot ng noo si Mama, pero hindi siya nagsalita. Siguro akala niya imahinasyon lang ng bata. Pero tuwing lumulubog ang araw, nakikita ko kung paano nagliliwanag ng bahagya ang puno ng mangga. Parang may sinag na nanggagaling mula sa loob. At sa ilalim noon, si Ate Thea nakangiti, kumakaway. Isang hapon habang naglalaro kami, bigla akong tinanong ni Ate Thea. Lynn, gusto mo bang makita ang bahay ko? Napangiti ako. Oo. Mas maganda rito. Maraming pagkain doon at maraming laruan.
Tara, sumama ka sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko. Malamig pero malambot. At isang iglap, nagbago ang paligid. Pagmulat ng mga mata ko, nasa isang makulay na lugar ako. Ang lupa, parang candy. Ang mga puno, gawa sa tsokolate. At ang hangin, amoy prutas. At sa paligid, may mga batang naglalaro, nagtatawanan at kumakain ng matatamis. Ang saya, ang ganda. Nararamdaman kong parang gusto ko nang manatili roon. Sabi ni Ate Thea, Dito ako nakatira. Dito, masaya. Walang iyakan, walang sermon. sabay ngiti niya. Pwede ka rin tumira dito, Lin. Gusto mo? Pero habang tumatagal ako roon, napapansin ko ang kakaiba. Walang araw, laging maliwanag. Pero walang pinanggagalingan ang liwanag. At ang mga batang naroon, lahat sila maputla at parang walang anino. Nakangiti sila palagi, pero mata nila parang may lungkot. May batang babae na lumapit sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko sabay bulong. Umalis ka na dito bago lumubog ang araw. Bago ko pa siya matanong, bigla siyang nawala na parang bula. Nalingin ko si Ate Thea, pero nakatitig lang siya sa akin. Huwag mo silang pansinin. Gusto lang nilang umalis, pero hindi sila makaalis. Doon ako nagsimulang kabahan. Gusto ko nang umuwi, pero nang subukan kong tumakbo, hindi gumagalaw ang paa ko. Hinawakan ni Ate Thea ang mga kamay ko, mas mahigpit. Bakit ka aalis, Lin? Hindi mo ba gusto? Akala ko, magkaibigan tayo. Nanginginig ako. Gusto ko si Mama. Hindi mo na kailangan bumalik pa sa kanila. Bulong niya. At sa sandaling yun, nagdilim ang paligid. Narinig ko ang boses ng mga batang naglalaro kanina. Ngayon sabay-sabay bumulong. Dito ka na lang, Lin. Dito ka na lang. Napasigaw ako at sa sigaw kong iyon, biglang may malakas na hangin na dumaan. Tapos lahat naglaho. Pagdilat ko, nasa paanan na ako ng puno ng mangga. Madilim na pawis ako. Nanginginig at umiiyak. Narinig ko ang boses ni Mama. Halos umiiyak din. Lin, anak, saan ka ba galing? Kanina ka pa namin hinahanap. Hindi ako nakasagot. Sa palad ko, may mga naiwang bakas ng candy. Sa labi ko, matamis pa rin ang lasa ng tsokolate. Pero hindi ko na maalala kung paano ako nakabalik. Kinabukasan, pinaputol ni Papa ang ilang sanga ng puno. May lamang lupa riyan, sabi niya. Huwag ka nang lalapit, Lin, kahit kailan. Wala noon, nilagyan nila ng bakod ang paligid ng puno. Bawal na akong maglaro roon. At sa tuwing daraan ako, ramdam ko pa rin ang mga matang nakamasid. Habang nakahiga ako, narinig ko ang boses niya at sa labas ng bintana. Lin, laro tayo ulit. Dahan-dahan kong isinara ang kortina. Pero bago ko tuluyang ipikit ang mata ko, nakita kong may aninong nakatayo sa ilalim ng mangga. Lumipas ang mga taon, lumipat kami ng bahay sa bayan. Pero minsan binibisita ko pa rin ang lumang bahay namin. Luma na ang puno ng mangga, tuyo na ang ilang sanga. Pero nakatayo pa rin itong matatag, tahimik at tila nagmamasid. Tuwing gabi ng tag-init, kapag humahampas ang hangin, naririnig ko pa rin ang mga tawa ng mga bata. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang pamilyar na tinig. Lin, balik ka na dito. Miss ka na namin. Minsan sa tuwing dumadaan ako roon, may batang babae akong nakikitang nakaupo sa ugat ng puno. Maputi, mahaba ang buhok. Suot ang bestidang kulay rosas. Nakangiti lang siya at kapag lumapit ako, nawawala siya. Minsan sa panaginip ko, bumabalik ako sa lugar ng makulay. May mga candy, may mga tsokolate. At si Ate Thea nakatingin, inaabot ang kamay niya sa akin. Lin, tara na. Oh, marami nang naghihintay sa'yo. Pagkagising ko, amoy tsokolate ang kamay ko at sa gilid ng kama ko, may isang candy na hugis bituin. Sabi nila, ang mga lamang lupa ay hindi nananakit hanggat hindi mo sila pinapansin. Pero kapag naging kaibigan mo sila, hindi ka na nila basta-bastang pakakawalan pa. Kaya kung may anak kang mahilig maglaro mag-isa sa ilalim ng puno,
Lalo na kapag dapit hapon, tanungin mo siya, sino ang kalaro mo?